Mga kalula, ayan, nagsidatingan na yung mga sasakyan na pandigmaan na nanggaling sa iba't ibang bansa. At pumunta nga si ating presidente sa ibang bansa na humingi ng tulong para tayo ay tulungan dahil tayo ay inabuso ng China. Kaya ayan, nagsidatingan na yung mga sasakyan na pandigma na nasa karagatan. At nandito yun sa Luneta. Ngayon wala na siya, nasa iba't ibang pulo na. Kapansin-pansing tumaas ang tensyon sa South China Sea nitong mga nakaraang linggo habang papalapit ang dalawang barkong pandagat ng China sa dating basing pandagat ng US ng Subic sa Pilipinas. Sa isang matapang na hakbang, nagpaputok ng warning shot ang mga barko ng Gwardya ng Pilipinas upang hadlangan ang mga paparating ng mga barko ng China. Naganap ang insidente ngayong ika-20 ng Oktubre nang matuklasan ng mga maritime patrol ng Pilipinas ang dalawang barkong pandigma ng China na naglalayag patungo sa Subic Bay na matatagpuan sa isla ng Luzon sa hilaga ng Pilipinas. Mga barko sa loob ng 20 nautical miles mula sa entrance ng base sa kabila ng mga babala, nagpaputok ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mga barkong Chino bilang malinaw na senyales na magbago ng kanilang landas. Bagamat walang naitalang pagtama, minerkahan ito ang isa sa mga pagkakataon sa makailang alaala na nagpaputok ang militar ng Pilipinas ng mga live round laban sa mga barko ng China. Itinuturing ng Maynila ang mga katubigan sa paligid ng Subic bilang nasa loob ng teritorial na jurisdiction nito at exclusive economic zone sa ilalim ng internasyonal na batas. Gayunpaman, inaangkin ng Beijing ang mga makasaysayang karapatan sa buong South China Sea sa loob ng tinatawag nitong 9-dash line. Dumating ang komprontasyon sa panahon ng tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa matagal nang hindi pagkakaunawaan sa teritoryo sa daluyan ng tubig na mayaman sa mga resources. Noong 2016, pinawalang bisa ng isang internasyonal na tribunal ang malawak na pag-aangkin ng China na nagpapatunay sa mga karapatan sa soberanya ng Maynila. Gayunpaman, tumanggi ang China na kilalanin ng mga namumuno at patuloy na ginagawang militarisado ang mga artipisyal na isla na ito. Mariing kinundina ng gobyerno ng Pilipinas sa mga aksyon ng mga barko ng China bilang isang clear provocative act na lumabag sa soberanya nito at mga probisyon ng UNCLOS. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtatanggol ang maritime domain at resources ng bansa sa lahat ng paraan. Sa Beijing, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mao Ning na ang mga sasakyang pandagat ng China ay nagsasagawa ng normal na operasyon at inakusahan ng Pilipinas ng overreacting. Gayunpaman, sinabi ng mga independyenteng analyst na ang kurso ng mga barko ay nagdala sa kanila na mas malapit sa Subic kaysa sa karaniwang daanan. May mga naghihinala na ang China ay nagpapadala ng mensahe tungkol sa lumalagong kakayahan ng naval power projection. Ang insidente ay lalong nagpahirap sa relasyong Sino-Philippine sa isang maselang panahon. Habang hinahangad ng Maynila na mapanatili ang unayang pang-ekonomiya sa China, nananatiling mataas ang pagtitiwala nito sa US para sa tulong seguridad lalo na tungkol sa mga alitan sa teritoryo. Nangangamba ang ilan na maaaring nitong itulak ang Pilipinas papalapit sa estratehikong orbit ng US. Sa ngayon, sinusubukan ng magkabilang panig na pigilan ang higit pang mga paglala, ngunit ang mga tensyon sa flashpoint na dagat ay kasing taas pa rin katulad ng dati. At sa kaugnay na balita, dalawang cruise ship naman mula sa China ang dumaong sa daungan ng Subic Bay nitong linggo, ayon yan sa tanggapan ng Department of Tourism, Central Luzon. Ang parehong mga cruise ship ng Blue Dream Star ay mula sa Japan at dumating noong October 15 at 16. Ang bawat isa ay nagdala ng humigit kumulang 1,000 Chinese na pasahero at 300 crew members. Sinabi ng Department of Tourism na humigit kumulang 11 cruise ships ang dadaong sa Freeport. Inaasahan ng humigit kumulang 20,000 na turistang bibisita, hindi lamang sa SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority, kundi maging sa mga katabing lugar nito. Dinagdag dito na ang cruise tourism ay isang portfolio ng produkto ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa ngayon, nakadaong na ang mga cruise ships sa Maynila, bahagi ng Palawan, Romblon at 100 Islands sa Pangasinan. Iniulat ng Department of Tourism na dinagdag nito na inaasahan ng 128 cruise calls sa 33 destinations na maaaring magdala ng higit sa 101,000 na pasahero at 50,000 crew members. Pinangalanan ang World Cruise Awards ng Pilipinas bilang Best Cruise Destination ngayong taon. Lugar na pinag-aagawan ng China at ng Pilipinas. Dahil karapat-dapat lang naman talaga na bantayan natin yung ating kung anong mayroon tayo na para hindi makamkam ng China. Kaya salamat na sa mga iba't ibang lugar.
Ito na lang ang aking video. Kung inyong nagugustuhan ang aking mga video mga kalula, paki-like naman po at paki-subscribe at paki-share naman po para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload. Bye!